Ang nakaraan, nagpatuloy na ang ating bida sa pagpasok sa kinaroroonan ng Goddess of Death. Habang sila Lunav, Princess Arin at Lex Imus naman ay nakasunod sa kanya na kinakalaban ngayon ang mga halimaw. Samantalang si Teacher Sir Ika naman ay sasalubungin sila Boris o Hearthcree para pigilan at tapusin ito. Pagpapatuloy. Sa loob ng lihim na lagawsan, parehas nagpapatuloy ang dalawang ito sa paglalakad-lakad, sabi ng batang si Hastia. Sandali lang, pagpigil nito sa ating bida, ano iyon? Tanong naman ni Sean. Ang sakit na ng mga paa ko, sabi nito na nangangatog na nga ang paa nito sa pagod, bakit ka kasi sama ng sama sa akin? Mahina pala yung mga paa mo, galit na sabi ng ating bida. Dahil doon, umupo muna si Hastia sa isang tabi, at nagsabi ito, hindi mo ba napansin na nagpapaikot-ikot na lang tayo rito ngayon? Tanong ng bata. Napabuntong hininga pa ang batang si Hastia, sabi nito, ilang beses ko nang nakita ang estatwa na iyan, naririto pa rin ngayon, agad na tinignan ni Sean ang estatwa, at ganun rin ang palagay niya. Patuloy na nakatingin ang ating bida sa nakatayong estatwa sa harapan nila, at tingin niya maaaring may nakaset up na kung anong bagay para makaalis sila sa lugar na ito, na ganun rin tingin ni Hastia para hindi na sila magpaikot-ikot. Hindi maalis ang titig nito sa estatwa. Sa palagay niya may gusto ang estatwa na gawin nila para makaalis sila sa lugar na ito ngayon. Ang estatwa na ito ay ang tanging lugar na palaging nababalikan nila Sean, kaya tingin niya na ang may-ari ng lugar na ito ay may gustong ipagawa sa kanila mula sa estatwang ito. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon sila Lunav, dito ay patuloy silang nakikipaglaban sa mga halimaw, dahil walang humpay ang paglitaw ng mga ito. Sabi nitong si Lex Imus, mukhang ito na ata ang pinakahuli sa kanila, na nagawa na raw nilang maubos ang lahat ng halimaw na lumabas. Sa lugar naman ni Arin, ganun rin, sabi nito, tapos na rin ako rito, na nagawa rin niyang tapusin ang lahat ng halimaw sa lugar niya. Okay Lane ba kayo? Tanong ng prinsesa, sabi naman nitong si Lunav, sa ngayon oo. Okay na okay, sabi nito, na nagawa rin niyang ubusin ang mga halimaw sa lugar niya, kaya lang may nawawala raw sa kanila ngayon. Muling naglapit ang tatlong ito, sabi ng prinsesa, anong ibig mong sabihin? Tanong Nesho, ang tinutukoy ni Lunav ay si Rick, na wala na ang matandang Lekaki sa lugar na ito. Sabi pa ni Lunav, pakiramdam niya na habang naglalaban sila sa mga halimaw ay tumakas na mag-isa ang matandang lalaki. Sabi pa nito, okay na lang rin wala naman talaga siyang tulong sa atin, kaya pwede na tayong mauna. Sabi naman ng prinsesa, kaso hindi natin alam ang daan, tanong nito. Sabi naman ni Lunav, hindi mo kailangang mag-alala mahal na prinsesa. Dagdag pa nito, sabi nitong kasama ko alam raw niya ang daan, iyon ay si Lem, sabi nito, hindi ko masasabi na iyon na talaga ang tamang daan, pero pamilyar ang enerhiya na nararamdaman ko roon, sabi nito. Agad namang nagulat si Princess Arin at Lex Imus sa kanilang nakita, ano yan? Tanong ng prinsesa, long time no si Princess Arin, sabi ni Lem sa prinsesa. Dahil doon, napatanong itong prinsesa, teka, paano mo ako nakilala? Tanong nito, nagkita na tayo noon, sabi ni Lem sa prinsesa. Sabi pa ni Lem, noong panahon kasi na iyon bagsak ka at walang malay, pero ako ang nagligtas sa iyo. Ang tinutukoy nito ay ang panahon na muntik itong mamatay sa kamay ni Ashel na kapatid ni Sean, kaya sabi nito, huwag mong kakalimutan iyon pabida na sabi nito. Dahil doon, agad na pinakilala ni Lunav itong maliit na nilalang sa kanyang kamay, na ito raw si Lemharem. Natuwang-tuwa naman ang prinsesa at si Lex Imus. Sabi ni Lem, teka nakikinig ba kayo sa akin? Matapos noon, agad na tumalon si Lem sa ibaba, na ikinagulat ng tatlo, sabi nito, wala na tayong oras para sa walang kwentang bagay, kumilos na tayo. Void Flare, tawag ni Lem sa pamamaraan na ginamit niya, na nagpalat anyo ayoto na parang isang nine-tailed fox na nagpakawala ng Bichu bomb sa isang Derek Sion. Ayun na nga, agad na winasak ni Lem ang pader sa isang tabi, mukhang gumawa ito ng isang lagusan para mabilis nilang marating kung saan naruroon ang ating bida. Gulat na gulat itong si Lex Imus, hala, bakit bigla mo nalang winasak ang pader? Tanong nitong si Lex Imus, sabi naman ni Lunav, hindi ko rin alam dyan, ganyan talaga yan. Nang matapos ang pagsabog na ginawa ni Lem, isang lagusan ang nagawa, kaya sabi ni Lunav, siguro para mapabilis tayo sa pupuntahan natin,
sabi nito, na may daanan na nga ngayon sa kanilang harapan. Dito itong si Lem na nasa anyo ng isang parang aong lobo, sabi nito, bilisan ninyo, ito ang daan patungo sa pupuntahan natin, para maiwasan ang mga nakakainis na mga halimaw na iyon, sabi nito na mukhang kakaripas sila ngayon ng takbo sa tulong ni Lem. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida, dito ay nakatingin pa rin siya sa estatwa, na bigla namang nagulat si Sean sa pagyanig, na si Hastia naman napakapit sa ating bida sa takot nito sa lindol. Sabi naman ni Sean, hindi, mukhang sila Princess Arin at mga kasama niya ay malapit na rito, kailangan na nating magmadali, sabi nitong ating bida na tinutulak ang mukha ni Hastia palayo sa kanya. Habang pumapalag ang batang makulat na ito, may napansin siyang kakaibang bagay sa estatwa, hala, tignan mo, may nakasulat sa ibaba ng estatwa, sabi nito. Tinignan rin kaagad ito ng ating bida, sabi niya, mukhang isa iyang sinaunang lengwahe, hindi ko alam paano iyan basahin, sabi nito kay Hastia. Kaya lang, itong kasama ni Sean na White Elf, na may basbas ng Divine Tree, ay nagsimulang basahin ang bagay na nakasulat sa estatwa, sabi nito, sambahin ang Diyos-Diyosan, siya ang Diyos-Diyosan ng kadiliman at kamatayan, siya si Caligorna. Matapos mabasa ni Hastia ang nakasulat sa ibaba ng estatwa, biglang nagliwanag ang mata ng bagay na ito. Mukhang iyon pala ang susi para makaalis sila sa lugar na ito, at ang estatwa na ito ay ang rebulto ng Diyos-Diyosan ng kamatayan. Ayun na nga, mula sa ibaba biglang may kapangyarihang kumawala na gumagawa ngayon ng isang bagong dimensyon na tinatamaan ang mga bagay na naririto ngayon, na ikinabigla ni Hastia ang nangyari. Ramdam na ramdam nitong batang ito ang matinding puwersa na tumatama sa kanila. Halaka, anong nangyayari? Sabi nito na nakapikit na sa matinding takot. Ang ating bida naman ay kalmado lang, sabi nito, mukhang ang binasa mo ay ang susi para magbukas ang isang pinto, na ganun nga ang nangyayari ngayon. Ayun na nga, ang lugar na kinaroroonan ng ating bida at ni Hastia noong una ay biglang nag-iba na, ibang dimensyon na ito ngayon, kaya lang ang estatwa ay para bang gumalaw na hindi na ito tulad ng dating posisyon nito. Sobrang nag-iba ang lugar na kinaroroonan nila ngayon, dahil mukhang sinaunang libingan ang lugar na ito. Sabi naman ni Sean, na ang lugar raw na ito ay bagay na bagay sa Diyos-Diyosan ng kamatayan o ang Goddess of Death. Takot na takot itong si Hastia ngayon sa lugar na kinaroroonan nila ngayon, sabi naman ng ating bida. Okay lang ta, mas gusto ko ang madilim na lugar sabi ng ating bida. Maya-maya naman ay may naglalakad papalapit sa kanilang dalawa, na may nahuhulog-hulog na mga balahibo mula rito, sabi nito, nagtataka ako kung sino ang pumasok sa lugar kong ito, mukhang ang mga anak-anakan pala ng hangal na iyon at si Oconis, sabi ng nilalang na ito. Agad nakita ni Sean ang may-ari ng lugar na ito, sabi ng ating bida, ayan tignan mo siya, mukhang siya na ang may-ari ng lugar na ito, dilat na dilat naman si Hastia, siya ba ang nagsasalita? Tanong nito, bakit mukha siyang bata? Tanong ni Hastia, na ang estatwa kanina ay kamukha ng nilalang na ito, may itim na luha sa kanyang mata, itim na kasuotan, at itim na pakpak, na may mga itim rin na marka sa mga braso nito, nagpakilala ito, ako ang Diyos-Diyosan ng kamatayan, ako si Caligorna, pakilala nito. Agad nitong tinuro ang ating bida, sabi nito, anong itatawag ko sa iyo? Tanong nito, ang pangalan ko ay Sean, ako ang tagapagmana ng hangal na Diyos-Diyosan, na ang tinutukoy nito ay si Ero. Biglang dumilat ang Goddess of Death na ito, sabi niya, ikinagagalak kitang makita hangal na tagapagmana, anong dahilang bakit ka naririto? Tanong nito sa ating bida. Dito ay napaisis si Sean patungkol kay Ero, mukhang talagang sikat na hangal na Diyos-Diyosan si Ero sa mga kauri nito, sumagot ito, paano pumatay ng Diyos-Diyosan? Anong paraan ang dapat gawin? Tanong nito, biglang napangiti ang isang ito, nakakamangha, sabi nito, nakakatuwa ka bata, sabi nito sa ating bida, na napakalakas ng loob ng ating bida na sabihin ang mga ganoong kataga. Agad namang tumingin itong si Caligorna kay Hastia, sabi nito, maraming salamat White Elf sa pagpatnubay mo sa batang iyon papunta sa akin, nakangiting sabi nito. Maya-maya pa'y biglang lumapit itong si Caligorna sa ating bida, sabi nito, may check lang muna ako, huwag kang gumalaw sabi nito sa ating bida. Sa ginawa ni Caligorna, biglang namula itong batang maliit, nahiya, nagulat na para bang hindi dapat makita ng bata ang kanyang nakikita ngayon.
Ayon naman pala, niyakap nitong si Caligor na itong ating bida, at para bang may pinakiramdaman ito kay Sean, anong ginagawa mo? Tanong ni Sean na nagtataka ngayon. Biglang dumilat ito, at nagsabi, ngayon alam ko na, sabi nito sa sarili, na alam na niya kung anong meron rito sa ating bida, kaawa-awa ka naman bata, sabi nito. Tumangala ito sa ating bida, tumingin sa mata nito, sabi niya, itinakwil ka rin ni Lamendel. Ito ang dahilan kung bakit gusto mong pumatay ng kauri namin, sabi nito kay Sean. Muli pang nagsalita si Caligor na, sabi nito, kaya lang bata, ang panahong ito ay panahon ng liwanag, at ang kadiliman ay lumiit ng husto na napunta na lang sa corner, na pinapakinggan naman ito ni Hastia. Pagpapatuloy pa ng Goddess of Death, ang pagpatay sa liwanag, kay Lamendel, ay nangangahulugan na pagpatay ng panahong ito, na maraming mga inosenteng tao ang mamamatay. Sabi naman ni Sean, ibig sabihin hindi ko siya pwedeng patayin. Tanong nito, sabi naman ni Caligor na, parang ganun na hindi, sabi nito na meho magulo. Sabi pa ni Caligor na, hindi laging sa kamatayan nawawala ang kauri naming Diyos-Diyosan para mawala sila. Paliwanag nito sa ating bida, na hindi pagpatay lang ang paraan para mawala si Lamendel. Sabi pa ng isang ito, kaya kung burahin sa isipan ng mga tao ang isang Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, nawawala ang kapangyarihan ng isang Diyos-Diyosan pag wala nang nakakaalala sa kanila, sabi nito sa ating bida. Biglang nagbago ang tono ng boses nito, sabi niya, kagaya na lang ng sarili ko. Sabi nito, na nakalimutan na ng mga tao kung sino siya, kaya ganito ang nangyari sa kanya sa lugar na ito. Sabi naman ng ating bida, akala ko kailangan kong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan para lang magamit ko ang kanilang kapangyarihan, kaya lang taglay ko na ang kapangyarihan ng hangal na Diyos-Diyosan na iyon, sabi nito. Bigla namang ngumiti ang isang ito, sabi niya, kung ganon, edi tanggapin mo lang ako, sabi nito, na sa ganoong paraan ay magagamit ng ating bida ang kapangyarihan nitong si Caligor na. Lumapit uli itan sa ating bida, hinawakan nito ang baba ni Sean, na kinakabahan itong ating bida sa Goddess of Death na ito, sabi ni Caligor na, ano sa tingin mo bata? Tanong nito, lumapit pa ng husto itong si Caligor na, sabi nito, ayaw mo bang maging taga-sunod ko? Tanong nito kay Sean, na para bang sinusubok nito ang ating bida. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang naunang tauhan ni Hearthcrea na umalis, na inatake ni Sir Ika, dito ay hinang-hina na ang isang ito, na naabutan ng pangkat ni Hearthcrea. Nagtanong si Hearthcrea, sabi nito, kamusta? Sobrang sama ba ng tama mo Sir Niels? Sabi naman ng isang ito na para bang mamamatay na ang kanyang itsura, Association President Boris. Tanong nito na pilit na inaaninag ang itsura ng nagtatanong. Ayun na nga, naririto na itong si Hearthcrea, sabi nito, heto na nga ba ang sinasabi ko? Kaya nga sabi ko antayin muna ninyo ako, ayaw kasi ninyong sumunod, sabi naman ni Niels, umalis na po kayo rito, may demonyo sa lugar na ito. Dito naman ay agad na lumingon itong si Hearthcrea sa kanyang mga tauhan, sabi nito, hoy kayo dyan, tignan ninyo ng maigi ito, ano po iyon? Tanong naman ng kalbong lalaki. Agad nag-snap ito ng kanyang daliri, sabi nito, tignan ninyo ang nangyayari sa mga taong hindi marunong sumunod at makinig sa akin, sabi nito. Ayun na nga, may kung anong liwanag ang namumuo sa katawan ng lalaking ito, na unti-unting lumulubo ang mga laman-laman nito sa loob paakyat ng ulo nito, na anumang sandali ay paputok ito. At ayun na nga, hindi nga nagtagal ay sumabog ang katawan ng lalaking hindi sumunod rito kay Hearthcrea, ganun kasama ang nilalang na ito na walang pakialam sa buhay ng tao. Gulat na gulat ang kalbong ito, at mga kasama niya, sabi nito, hindi ba kakampi mo ang isang iyan? Bakit mo siya pinatay? Tanong nito na tatakot ngayon kay Hearthcrea. Agad nagpunas ng dugo itong si Hearthcrea na tumalsik sa mukha niya. Sabi nito, mamamatay na rin naman siya, pinabilis ko lang, at isang patibong lang yan, sabi nito. At ngumiti pa ang isang ito, sabi niya, isa yang bitag na pang pag-ulo lang, sabi nito, na alam niya ang mga susunod na mangyayari. Ayun na nga, ang patibong na sinasabi ni Hearthcrea ay ang pag-atake na gagawin ni Sir Ika, kaya pinatay niya iyon na handang-handa sa anumang pwedeng mangyari, dahil naririto na ngayon ang alaga ni Sir Ika. Sabi naman ni Hearthcrea, Holy Spear, tawag nito sa kanyang pamamaraan para atakihin ang umatake sa kanya, at gawing pangdepensa na rin.
Ayun na nga, talsik pa itaas ang alaga ni Sir Ika ng ganun lang kabilas. Ganito nakalakas ngayon si Hearthcreel matapos nitong kunin ang katawan ni Boris, na ang lahat ng mga tauhan nito ay nagulat sa nangyari. Ang kalbo ay gulat na gulat, ano ang itim na nilalang na iyon? Takot na tanong nito. Sabi naman ni Hearthcreel, ayun ba, ibig sabihin lang hindi papatay ang isang iyon, kaya mag-ingat kayo rito, nakangiting sabi nito. Ayun na nga, dahil ang totoong kalaban ni Hearthcreel ngayon ay itong si Sir Ika, na talagang mukhang magiging matinding salpukan ang magaganap sa labanan ng dalawang ito. Magagawa kaya talagang matalo ni Sir Ika itong si Hearthcreel gayong napakalakas na rin itong isang ito. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.